Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo at welcome po sa bagong episode natin sa vlog natin ito. At ngayon po, kumusta po kayong lahat? Luzon, Visayas at saka Mindanao. At kumusta po kayong lahat? Ngayon, mga kaibigan, tingnan natin itong pinakabagong survey sa halalan ngayong 2025, ngayong Mayo po mga kaibigan. So, dito po makikita natin ang SWS survey po dito na midterm election people preferences. So dito makikita mga kaibigan, dahil sa dami ng pinagsasabi ni Senador Bato de la Rosa, naging 11 na po siya, nasa pang 11 na po siya na senador na pinakamalakas sa survey. Naging pang 11 dati, naging 5 siya mga kaibigan, ngayon naging 11 na po siya. So ibig sabihin, parami na yung mga tao na talagang alam na nila kung sino at kung ano yung karapat-dapat dito sa mamuno dito sa bansa natin. So yung pinakauna mga kaibigan, ito yung sinasabi natin kagabi na talagang ito si Tito Sotto hindi ito maging kulilat dito sa survey at saka pagdating ng eleksyon dahil napakaraming ng mga supporters dito. So si Tito Sotto mga kaibigan, nasa 51% yung survey. So, ibig sabihin nito, every to Pilipino, so isa ang buboto sa kanya. So, itong si Erwin Tulfo mga kaibigan, 50-50. So, sa ganun pa rin parehas kay Tito Sotto, si Tulfo Erwin. So, ito yung ngayon senador at ngayon, congressman ngayon at tatakbo siyang senador. At saka pangatlo mga kaibigan, si Lito Lapid. So, ito si Lapid, ito si Tito Sotto. Ito yung mga senador mga kaibigan na sinuportahan po ni BBM, ni si Cayetano Pia, Ping Lacson, at saka si Tulfo Bin. So ang pangpito is si Bongo. So abangan natin sa susunod na survey mga kaibigan, mga kababayan, kung kumusta na po at pangilan na po itong si Bongo. So Bong Revilla na nasa pang-8. At saka ito si Manny Pacquiao, pang-9, pang-10 ito si Kiko Pangilinan. So nakakapasok ito si Kiko Pangilinan mga kaibigan. At tingnan natin saang banda si Bam Aquino. Tingnan natin mamaya kung saan na banda si Bam Aquino. So pang-10 is si Benhur Abalos. So ito'y pinaka sidekick ito ni PBBM ngayon. Ni BBM ngayon mga kaibigan, ito si Benhur Abalos, sa pang-10 siya. At saka si De La Rosa is pang 11. So pang 11 po si De La Rosa, si Bato, at saka si Binay, Abi, pang 12. So makikita natin mga kaibigan na itong si Bato malapit na po matanggal sa top 12 na senador. So makikita natin na posible mga kaibigan, kung ano sa survey, yun talagang nalabas sa totoong mangyayari sa eleksyon. So pang 12, parehas po sila ni Binay at saka ni Amy Marcos. Just in case na papasok ito si Amy Marcos, aakyat ito sa taas, at itong si Binay at saka si Amy Marcos aakyat sa taas, at saka itong si Bato de la Rosa maging 13 na po ito, pang 13. At saka itong si Bam Aquino, siguradong aakyat ito mga kaibigan. Aakyat yan, posibleng pang 5, pang 6, pang 7. Pero makikita natin itong si Bam Aquino talagang papasok yan sa Magic 12 na senatorial slate mga kaibigan. Pang 14, itong si Marcolita. So Marcolita, pang 15 is si Bosita Bonifacio. Si Colonel Bosita, itong One Rider Party List mga kaibigan. So makikita natin dito. So yan, yung makita dito sa baba, ito yung mga party list. Yung pinakaunang party list is UP, CIS, Nanay, so Pinuno, OFW, One Rider, so aktibong kaagapay, patrol, senior citizen, so magbubukid o sibak. So dito makita natin mga kaibigan, ito yung mga top ngayon sa survey ng mga senador. So ngayon makikita natin na pababa ang survey ng mga PDP laban ng mga senador. So hindi natin nakikita dito kung nasaan na yung mga senador na sinuportahan ni President Duterte. So tanong kanina mga kaibigan tungkol po sa Iglesia ni Cristo. So hindi po sigurado na kung sila ay sinuportahan ng Iglesia ni Cristo
ibig sabihin nun na talagang mananalo na po sila sa halalan dahil ang Iglesia ni Cristo mga kaibigan, nasa 2% lang yan ng voters sa buong bansa. 2% lang ang kaniyang ratio. So na dito sa bansa natin, nasa 2% lang po siya mga kaibigan. So ngayon, tingnan natin sa sunod na survey kung ano nang mangyari dito sa kanila. Shalom po sa inyong lahat.